Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ang pamahalaan ng lahat upang mabawasan ang epekto ng nagaganap na krisis sa gitnang silangan at mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang sinabi ng Pangulo kasunod ng nagaganap na geopolitical tensions na bagamat hindi kasama ang Pilipinas, ramdam ang epekto nito. Batid ni Pangulong Marcos na mabigat ang epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino at ang pinakamaliliit niya ang pinahihirapan ng sitwasyong ito. Kaya naman giit ng punong ehekutibo, kinakailangan ngayon ng pagtutulungan sa ngalan ng nation building, malasakit, integridad, tapang at pagmamahal sa bayan. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang patid ang pagkilos ng pamahalaan upang maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan sa kinakaharap ngayong energy emergency. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-arangkada ng service contracting program ng pamahalaan sa mga pampublikong sasakyan na makakabenepisyo sa mga tsuper at mga pasahero. Sa ilalim ng programa, babayaran ng pamahalaan ang PUV operator at driver ng nasa 40 hanggang 100 piso kada kilometro na magsisilbing dagdag kita sa mga ito. Kaikibat din nito ang 20% menos sa pamasahe na pakikinabangan naman ng mga commuter. Sinabi ng Pangulo na lalagyan din ng GPS tracker ang mga lalahok sa programa upang matiyak na nasa serbisyohan nito ang mga pasahero. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUV, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Samantala,
Magpapatupad rin ang pamahalaan ng 10 piso kada litro na fuel discount para sa public utility vehicles na sisimulan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ibibigay ito sa mga public utility vehicle na kumukonsumo ng nasa 150 litro na langis kada linggo. Tatagalang nasabing discount program sa loob ng 3 buwan. Sisimulan ito sa Commonwealth, susunod ang Quezon Avenue, Espanya, Zapote, Ebono Casio, Rizala at Marcos Highway hanggang mapalawak na ito sa buong bansa. Iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na ang bawat desisyon aniya na ginagawa ng gobyerno ay layunin na maprotektahan ang mga Pilipino. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD mahigit 21,000 truck drivers sa labas ng Metro Manila nakatanggap ng ayuda. Si Ray Ferrer sa report. Sa ikalawang araw ng pamamahagi ng cash relief assistance, mahigit 21,000 tricycle drivers sa mga lungsod sa labas ng Metro Manila ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa higit 105 milyong piso ang naipamahagi sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Negros Island Region, Davao at Sorsogon. Tiniyak ni Dumlao na magpapatuloy ang payout sa mga susunod na araw upang masaklaw ang iba pang benepisyaryo sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi ito ng direktiba ng pamahalaan upang matulungan ang mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo na nagsabing malaking tulong ang natanggap na 5,000 pisong ayuda para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nananatiling matatag ang supply ng mga gamot at bakuna sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang krisis sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHA President Dr. Diana Edralin na bagamat may naitalang mga pagkaantala o delay sa pagpasok ng mga shipment, hindi ito naramdaman ng mga pasyente. Anya, mabilis kasi nakahanap ng mga alternatibong ruta ang mga kumpanya para sa rerouting ng supply at dahil na rin sa pagkakaroon ng sapat na buffer stocks. Tiniyak ni Adralin na tatagal ng humigit kumulang 2 hanggang 3 buwan ang kasalukuyang inventaryo. Gayunpaman, nilinaw nitong nakadepende sa normal na daloy ng pangangailangan ang pagiging stable ng supply ng mga gamot. Apektado po like any other products po na kailangan nating i-import at dumadaan po doon sa Middle East. Ganon din po ang ating mga gamot at bakuna. Pero ang kagandahan po doon, ang good news po doon is that despite ang unang epekto ho ay nagkaroon ng delay, no? So doon sa importasyon ng ating mga essential medicines at mga bakuna papunta sa bansa. Pero ito'y mabilis naman po nating naibsan or hindi po naramdaman ng ating mga pasyente dahil po ay unang-una meron po tayong buffer dito sa ating bansa ng mga gamot, approximate po ng mga 2 to 3 months buffer, at mabilis po tayo hanap ng mga alternatibong ruta para po mapabilis or at least maihabol po yung mga delay na nangyari. So hindi po naramdaman yan at syempre nananatiling stable po ang supply ng ating gamot at least approximately during yung within that 2 to 3 months buffer po. Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHA President Dr. Diana Edralin.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, masusing pinag-aaralan ngayon ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP ang mga hakbang upang matiyak na magkakaroon ng sapat na supply ng gamot sa bansa sa buong taon sakaling magtagal pa ang krisis sa Middle East. Sa pareham ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni PHAP President Dr. Diana Edrelin na ang rutang galing Europa gaya ng Germany at France ang pinakaapektado ng tensyon. Malaking bahagi rin ng mga imported na gamot ang mula sa US, India at China. Inamin itong simula pa noong Pebrero sinasalo muna ng mga kumpanya ang 20 hanggang 30% itinaas sa jet fuel at shipping fees, pati na ang distribution cost sa Pilipinas. Gayunpaman, naniniwala ang grupo na hindi ito kayang isustain kung magpapatuloy ang krisis sa Middle East. Kaugnay nito, nagsumiti na ng mga rekomendasyon ang PHAP sa Department of Health o DOH, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Finance o DOF. Una, ang dagdagan ng buffer stocks na tatagal hanggang 6 na buwan. Ikalawa, ang bultuhang pagbili ng mga gamot o bulk procurement gamit ang bargaining power ng gobyerno. At ikatlo, ang pagpapanatili pa rin ng kalidad ng mga gamot. Inaasahan naman ang follow-up na pulong sa pagitan ng PHAP at DOH sa mga susunod pang araw upang plansyahin ang mga planong ito. Since February, kami ang sumasalunga doon. So, dalawang bagay yung sinasalo namin, ang pagtaas ho ng jet fuel prices. Basically, ito yung shipping costs in general, whether air freight or yung iba po kung padadaanin ng barko. Pero majority of our medicine sa eroplano po pinapadaan. And then, yung isa pong sinasalo din namin ay yung distribution or delivery costs po dito. At yan po ang aming ambag, no, dito sa krisis na ating pinagdadaanan. Pero ang opisyal na aming statement ay hindi namin kakayanin. Ganun din ho naman, I'm sure, sa ibang industriya, but all the more with the medicines. Dahil we are highly dependent on imported medicines. No? Isang pag-aaral na 62% daw po ay ating ini-import. So, hindi namin kakayanin, kaya kami ho ay nagbigay na ng iba't ibang rekomendasyon, comprehensive recommendation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para ho tayo ay makapagtulungan, no, na i-anticipate at ma-mitigate or mabawasan ng impact ng pagtaas ng presyo. Hindi lang po ng gamot, pero lahat po ng bagay ngayon ay ng presyo ay tumataas. So nagbigay na kami ng recommendation sa Department of Health, Department of Trade and Industry, at including po the Department of Finance. PHAP President Dr. Diana Edrelin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa ang pangunahing balita, Department of Health o DOH patuloy na nakaantabay sa serbisyong medikal para sa pinakahuling umuwing mga OFW mula Middle East. Pag-uulat si EJ Lazaro. Tiniyak ng Department of Health o DOH ang agarang serbisyong pangkalusugan para sa mga overseas Filipino worker na umuwi mula Middle East alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na sinalubong ni DOH Secretary Ted Herbosa kasama ang Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya ang 342 na OFWs at kanilang mga dependent na dumating mula Abu Dhabi. Agad na nagbigay ang DOH sa pamamagitan ng National Center for Mental Health ng iba't ibang serbisyong medikal kabilang ang konsultasyon, blood pressure monitoring, glucose testing at mental health at psychosocial support na mahagi rin ng libreng gamot tulad ng pain reliever, gamot sa alta presyon, dehydration at allergies. Para naman sa mga nangangailangan ng mas malalim na gamutan, iniayos sa DOH ang referral system sa pamamagitan ng Health Emergency Management Bureau upang matulungan ang mga OFW sa pag-access ng mga health facility at pag-schedule ng konsultasyon sa kanilang mga probinsya. Ito na ang ika-8 chartered flight na matagumpay na nag-uwi sa mga Pilipino mula sa gitnang silangan na naipit nang nagsimula ang sigalot sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita,
Tuloy-tuloy naman ang Department of Migrant Workers sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW mula sa Middle East na lumikas at nais pa magtrabaho sa ibang bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 84% ng mga returnees ang nagpahayag na nais pa ring maghanap buhay sa abroad. Sa kasalukuyan, may nakahandang 206,272 job orders sa iba't ibang bansa sa Asia, Africa, Europa at Amerika para sa kanila. Isinagawa rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang entry at exit survey upang matukoy ang kanilang skill set sa mga overseas workers na lumikas at naisipang magtrabaho. Samantala, katuwang ng ahensya ang Department of Education sa pagbibigay ng equivalency programs at trabaho lalo na sa mga OFW na pumasa sa licensure examination for teachers. Nagpapasalamat din si Secretary Kakda kay Education Secretary Sani Angara dahil inaabsorb na sa public school system ang mga kwalipikadong guro na dating nagtrabaho sa abroad. We have identified sa overseas side at least 206,272 job orders. About 84% of returnees have manifested considering overseas employment still as their option for livelihood. And then may skills assessment and matching po na nangyayari within 24 hours. And then 15 days for the job matching and placement. We talk to recruitment agencies for this process. Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatutok ngayon ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pamamagitan ng Migrant Integration and Education Division o MIED sa mga Pilipino apektado ng tensyon sa Middle East. Sa parehab sa Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia na kabilang sa minomonitor nila ang mga Philippine School Overseas o PSOs. Sa ngayon, ani Magracia, business as usual pa rin naman ang mga PSOs sa Middle East sa kabila ng kaguluhan doon. Bagamat nagsagawa na rin ng ilan ng alternatibong pamamaraan tulad ng online classes, ay mayroon namang ibang on-site pa rin ang mga klase. Nagkaroon na rin ng pulong ang CFO at Department of Education o DepEd upang alamin ang kalagayan ng mga eskwelahan, estudyante, guro at personnel sa ilalim ng PSOs. Nagbaba na rin ang DepEd ng gabay at hakbang upang pangasiwaan ang krisis. Bago simula itong tension sa Middle East hanggang sa naging na nga po full blown na na sigalot po. Nakipag-ugnayan na po ang commission natin through the MIED. Yung aming isang division dito. Tapos syempre yung yung PMD din po. Nakipag-ugnayan po dun sa mga leaders po ng mga Philippine Schools Overseas. Actually, nung huling update na naibigay sa amin, parang sinasabi business as usual pa rin sila. Okay. May mga ibang schools po tayo na nag-adapt na po sila ng alternative online modes mga para online, sa pagpasok. Opo. Pero may iba pa rin po talaga na nag-o-onsite pa rin po na pagpasok. Halo-halo po yung naging approach po nila. Pero definitely ang sinasabi nila sa amin is tuloy pa rin po yung pagpasok po nila. CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga pangunahing balita, Department of Health nagbabala laban sa heat-related illnesses habang tumitindi ang init ng panahon. Balita mula kay Jared Moreno. Dahil sa matinding init ng panahon, tumataas ang panganib ng heat-related illnesses tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Dahil dito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na iwasan ang matagal na pagbabad sa init lalo na sa tanghali kung kailan pinakamataas ang heat index. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Dr. Ronald Quintana ng DOH na kabilang sa high risk ang mga senior citizen kaya mahalagang mas mabantayan sila upang maiwasan ang komplikasyon dulot ng init. Ang ating po mga senior citizens ay high risk po
sa heat-related illnesses, no? Dahil sa medyo mahina-hina na rin ang kanilang heat regulation at posible pong meron din silang mga comorbidities. Kailangan po silang bantayan laban sa dehydration at overheating po. Dahil sa panahon po ngayon, sobra po talagang mainit. Paalala ng DOH na uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Iwasan ang mabibigat na gawain mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Gumamit ng payong o sombrero at magsuot ng magaan na damit kapag lalabas. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Foreign direct investment net inflows na itala sa $443 million noong buwan ng Enero 2026. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Naitala sa $443 million ang net inflows ng foreign direct investment o FDI sa Pilipinas noong Enero 2026. Ayon sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mababa ito kumpara sa naitalang halaga noong Enero 2025. Isa sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ay ang tumitinding geopolitical risk na nakakaapekto sa pandaigdigang merkado at desisyon ng mga investors. Nangunguna ang Japan bilang pangunahing pinanggagalingan ng mga investment sa naturang buwan. Karamihan sa mga pondong ito ay napupunta sa sektor ng manufacturing, na patuloy na itinuturing na mahalagang bahagi ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Samantala, ang equity capital placement ay nagmula rin sa United States at South Korea bukod sa Japan. Ang mga pamumuhunang ito ay pangunahing inilaan sa mga sektor tulad ng real estate, manufacturing at wholesale at retail trade. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang revolusyonaryong hakbang tungo sa tapat na pamamahala ang inilunsad ng Pinoy tech company na Bayanihan Ventures. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Bayani Chain co-founder Jello Wong na layunin ng kanilang kumpanya na magtayo ng isang institutional truth infrastructure gamit ang blockchain technology. Ayon kay Wong, ang teknolohiyang ito ang nagsisilbing verifier upang matiyak na ang bawat transaksyon at dokumento ay hindi palsipikado, hindi maaaring manipulahin at madaling maberipika ng publiko. Sa kasalukuyan, mahigit 6.7 trilyong piso na ang matagumpay na naitala sa blockchain. Kasama rito ang mga kritikal na dokumento ng gobyerno gaya ng Special Allotment Release Orders o SARO, Notice of Cash Allocations o NCA at ang buong General Appropriations Act o GAA 2026. Binigyang diin ni Wong na sa pamamagitan ng inobasyong ito, mas mapapalakas ang kampanya para sa mabuting pamamahala at magiging mas mahirap na ang paggawa ng katiwalian sa loob ng pamahalaan. Ang pangunahing problem kasi na nakita po namin na nangyari sa government recently ay yung transparency. Okay. Hindi alam ng mamamayan kung saan napupunta ang pera nila, kung totoo ba ang mga ulat ng gobyerno, kung ang mga dokumento ay tunay o hindi, di ba? Okay, yes. So ang ginagawa naming sistema ay nag-aalis ng posibilidad ng pagtatago. And nakikita din po natin yung audit trail kung saan po nangyayari every step of the way, no? So kapag ang isang government transaction ay naka-record sa blockchain, makikita po ito ng lahat. Meaning, nakikita po ito ng auditor, ng oversight committee, at sa tamang pagkakataon ng mamamayan mismo, no? Na ito ay nangyayari, ito ang halaga at ito ang petsa, diba? Okay. So, walang nagbabago po sa mismong process, pero walang nawala ang dokumento, no? So, para sa amin, hindi lang ito technology, pero ito po ay isang process na sinasolve din po natin, no? So kapag ang system ay transparent by design, mas mahirap magnakaw at mas madaling managot ang mga tao. Bayani Chain co-founder Jello Wong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Good news naman po tayo. Mula sa matinding pangangailangan, nagbunga ang pagsisikap ng Philippine Embassy sa Singapore matapos itong kilalanin ng international magazine na Monocle bilang Best Embassy Upgrade. Pagbabahagi ni Philippine Ambassador to Singapore, His Excellency Medardo Macaraig sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, malayo na ito sa dating sitwasyon kung saan kailangan pa ng tolda para lamang sa overseas voting ng embahada. Ngayon, anya, mas pinaganda pa ang serbisyo para sa mga Pinoy. Tampok sa bagong chancery ang mabilis na internet, e-payment system at family room para sa mga nursing moms. Mayroon na ring interview rooms lalo na kung kailangan ang panayam para sa mga kababayang may idinudulog na mabigat na problema. 100-seater auditorium si Dagtala Hall, Centro Rizal Hall at ang Banawe Deck Reception. Sa gitna ng upgrade na ito, tiniyak ng embahada na tuloy-tuloy ang pagsisilbi sa mga manggagawang Pilipino. Sa katunayan, ani Ambassador Macaraig, prioridad ngayon ang reintegration program para sa mga OFWs na nagnanais namang bumalik at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Alam niyo yung protection at kapakanan ng ating mga OFWs, tuloy-tuloy lang po yan. Wala pong pagtigil yan. Meron po tayong MWO rito, yung pong sangay ng DMW dito sa Singapore. Kaya sila po ang nangangasiwa sa mga kapakanan ng ating mga manggagawa dito sa Singapore. Sa policy ko po, panahon ko, binago ko ang priority. Pangalawang priority lang po ang protection of nationals. Ang number one priority po ay yung reintegration program ng DMW. Yung para po magnegosyo o gumawa ng kung ano sa Pilipinas, magnegosyo yung ating mga kababayan. Philippine Ambassador to Singapore, His Excellency Medardo Macaraig. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, lumagda ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa pangunguna ni Secretary Dante Clincang II ng kasunduan o Memorandum of Agreement o MOA sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT Region 11. Kabahagi ito ng hakbang laban sa human trafficking at proteksyon ng mga Pilipino sa labor exploitation. Sa panayam sa Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia na katuwang ng ahensya sa programang ito ang mga migrant serving agencies ng pamahalaan sa rehiyon ng Davao. Batid na mayroon ding 1343 action line ang CFO, isa itong 24/7 hotline kung saan pwedeng magsumbong ang publiko ng pinaghihinalaang kaso ng human trafficking at mabilis na koordinasyon sa law enforcement upang harangin at masawata ang mga human trafficker. Nagsasagawa rin ang ahensya ng mandatory pre-departure programs tulad ng guidance counseling at pre-departure orientation seminar o PIDOS upang maturuan lalo na ang mga partners ng foreign nationals sa kanilang mga karapatan, anomalya sa recruitment at iba pang red flag. Lagda pa po siya ng Memorandum of Agreement with IACAT Region 11 group. Separate na group po ito, composed po ito ng mga migrant serving agencies po ng natin sa rehiyon na yan. Bukod dyan yung mga NGOs po and partner nating mga constituents din po para paigtingin din po yung ating presensya at paano pa natin palakasin ang ating kampanya laban sa human trafficking. CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pawakas sa ating national news. Bumubuo ng bagong kolaborasyon ngayon ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa bansang Chile. Kasabay ito ng pulong ni CFO Secretary Dante Clincang II kay Ambassador of the Republic of Chile to the Philippines, His Excellency Felipe Alejandro Diaz Ibanez. Sa panayam sa Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia ang pagpapalawak
o pagpapalakas ng Filipino Diaspora Engagement Programs ng ahensya sa bansang Chile. Binigyan din ni Attorney Magracia na bagamat iilan lamang ang mga Pilipino sa Chile, pagkakataon ito upang paigtingin ang ugnayan ng Pilipinas sa Latin America o Southern America kung saan kaunti pa ang partnership ng bansa. Batay sa huling datos, mahigit 800 lamang ang mga Pilipino sa Chile. Nagkaroon po rin ng courtesy visit ang isang ambassador ng Chile po. Tinitingnan po natin kung ano po yung pwede po nating maging mga collaboration at partnership sa bansa po nila. At syempre, tinitingnan naman nila kung paano po ba yung diaspora engagement programs po ng CFO. Although hindi naman po ganun kalaki ang ating bilang ng mga Pilipino sa bansang Chile, syempre, opportunity to for more partnerships, lalong-lalo na ang nirepresenta naman nito ay sa Latin America o Southern America na medyo konti po yung mga partnership po natin. CFO Community Correspondent Attorney John Carlo Magracia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. At bayanin po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Magpapaalala muna ang himpilan. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga magsasaka sa Region 2 natulungang maibenta ang kanilang ani sa ilalim ng Kadiwa ng Pagulo program ng Department of Agriculture. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Igay maturo 14,000 na kilo na gulay na apit ang minakosetsa irata Santo Niño entre Solana, Cagayan, entre Tabambang ta Nueva Vizcaya, inafunan na mailako ta Quezon City entre tatanakan iranga paga nga plaza o merkado ta Isabela entre Cagayan, tofun nakadiwa ng Pangulo na Department of Agriculture Regional Office 2. Yaw iufu na DA, dami ng kosetsa na marigatan nga mangilako iapit da. Direkta nga ni delivery apit da na repolyo, kamasi, apape, entre Barangenas, Pechay, entre Sayote na duruma iranga merkado. Nagkagi na DA Region 2 na ari ira magimang mapadakal i merkado na minakosetsa ira tapeno awan tumadaral na apit da entre mapadakal i ganansya da. Ya partes pagaguyo na DA tapeno masiguro nga ari magimang pamula iminakasatsa ira entre masiguro nga igay kusto nga makanta lamesa ira na Filipino. Ito ni balita nagafuto syudad na Tugigaraw, yaw sa Dina Villacampa, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Sakay Tayo app inilunsad sa Baguio City at Benguet upang tulungan ang mga commuters na makasakay at mabawasan ang gastusin sa pamasahe. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Ay irosuat ti Sakay Tayo, may sa libre a community app amang tulong kadagiti estudyante, trabahador ken residente ti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet tapno mapalagaan ti problema iti panagbiyahe gapo iti panagngato ti presyo ti petrolyo. Sigon kini Beck Ridon, may sa kadagiti ng bukal iti app na ipatakder daytoy tapno makatulong kadagiti commuters babaan iti ride sharing amang ted gundaway iti panangbingay iti gastos ti pamasahe ken pannakapabasit ti panagusar ti gasolina. Adda upat akita ti serbisyo ti app. Daytoy ket carpool, taxi pool, intercity rides ken hatid gulay para kadagiti mannalon ti Benguet. Tapno masiguro ti kinatalged kasapulan ti verified a mobile number ken ipakita ti profile dagiti detalye kas iti eskwelahan, barangay ken ride history. Adamat ti reporting system kontra kadagiti delikado wenno sospitsoso a user. Ti Sakay Tayo ket mangipakita iti espiritu ti bayanihan babaan iti panagkakadua iti panagbiyahe amang tulong amang sulbar iti krisis ti transportasyon iti syudad ti Baguio. Damag manipo ditoy syudad iti Baguio, siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Virac pinalalakas ang zero waste drive sa pamamagitan ng mga makabagong pasilidad. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagpuna ang konstruksyon kan mas pinauswag na temporary residual waste containment facility sa Barangay Magnesia del Sur, Virac, Catanduanes. Parte kang proyektong inian pagpapatindog ng pyrolysis machine housing sa rong makabagong teknolohiyang inangkop kan LGU Virac sa pamamayo ni Mayor Senforoso Sarmiento Jr. nganing mas epektibong maproseso ang solid waste sa Banuaan. Presente man na pigi-irahay ang iba pang mga makinarya como parte kan waste diversion strategy na nakatuon sa reuse, recycle and recover na obhetong makamit ang zero waste sa Virac. Mientras tanto, nagkondusir man site inspection si Virac Menro Head Andy Po II na obhetong matukoy ang mga kakulangan sa pasilidad nganing tulos na maaksyonan. Sigun kipo, piglalauman na sa mas amay na panahon mahihiling ang pagiging epektibo kanasamgitan ng teknolohiya sa pagtugon sa problema sa basura sa Banuaan. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. 185 million pesos halaga ng iligal na droga na kumpiska ng Police Regional Office 6 sa unang quarter ng 2026. Mag-uulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Wala untat ang Police Regional Office 6 sa pagpapasa problema sa iligal nga droga sa Western Visayas. Sa unang quarters ng tuig 2026, naglabot sa 185 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiska sang kapulisan. Sa nagkumpiska nga iligal nga droga, 27.2 kilos ang shabu kag masobra 200 grams ang marijuana. Ini ang nakumpiska sa 404 anti-drug operation sa din 507 ka drugista. Ang nadakpan, ang nakumpiska nga shabu nagtaas ang 89.42% kung ikumpara sa first quarters ng 2025. Inapabugal sang PRO6 nga ang tanan nga operasyon resulta sa masangkan ng intelligence monitoring kag koordinasyon sa mga partner agencies kag community informants. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Paul Tarosa. 10th Infantry Division patuloy sa pagbabantay laban sa recovery efforts ng NPA. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao. Paday nga ginabantayan sa kasunduluhan sa 10th Infantry Division Content ID
ang bisan unsang tinguha nga makabalik ang New People's Army kun NPA sa mga dapit sa Eastern Mindanao nga kaniadto sakop nila. Gibutyag ni 10th ID Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot nakalawat sa mga impormasyon nga adunay mga grupo nga nagplano nga mosulod balik sa mga dapit nga gipamugaran kaniadto sa maong grupo. Sumala ni Gadot bisan pa og kauban nila ang komunidad sa pagpanid ug pagbantay dili gihapon sila angay nga mokumpiyansa aron dili malusutan sa maong grupo. Tungod dinhi gipahayag sa opisyal nga nakadeploy na ang ilang mga personahe kontra sa ginatawag nga White Area Operation sa mga komunista. Gipasabot usab ni Gadot, hugot nila ginamonitor ang mga isyu nga ginagamit sa mga urban operators nini sa mga dakbayan aron mang-recruit og bag-ong mga miyembro sa NPA. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feliquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Armando Feniquito. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Posibleng makaranas ng ginhawa ang mga motorista ngayong linggo dahil lumalabas sa trading na magkakaroon ng unang double-digit na rollback ngayong taon. Inaasahang bababa ang diesel ng 8 pesos and 80 centavos hanggang 10 pesos and 80 centavos kada litro na magtutulak sa presyo sa 161 pesos and 20 centavos hanggang 159 pesos and 20 centavos. Tinatayang pisong rollback naman sa gasolina. Iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na galaw sa Lunes, Abril 13. Nakapagpababa man ng tensyon ang 2 linggong tigil putukan sa Middle East, nananatili ang banta dahil may mga tanker umanong pinayuhang huwag magbayad ng fee sa Strait of Hormuz kung walang pahintulot ng Iran. Sa kabila ng rollback, mataas pa rin ang presyo at pabago-bago ang supply sa bansa. Nagbabala ang Department of Energy o DOE laban sa panic buying, hoarding at pagnanakaw at sinabing may kaakibat na parusa at kasong kriminal ang mga lalabag. Sa ilalim ng patakaran ng DOE, ang commercial hoarding ay may show cause order at maaaring humantong sa multa o kanselasyon ng permit. Kailangan ding magsumite ng regular na ulat ang oil industry para matukoy ang posibleng irregularidad. Tutulong ang Department of Energy, Philippine National Police at Department of Trade and Industry sa pagpapatupad at proteksyon ng consumer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Habang inaasahang bababa ang presyo ng langis ngayong linggo, tataas naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. May dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour sa singil, kaya aabot sa 14 pesos and 35 centavos kada kilowatt hour ang kabuang rate.
para sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 107 pesos na dagdag bayarin. Tumaas ang generation charge dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar na nakaapekto sa karamihan ng gas-fired supply contracts ng Meralco. Tumaas din ang singil mula sa First Gas at iba pang PSA habang 2 pesos and 40 centavos kada kilowatt hour ang itinaas ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa masikip na supply sa Luzon grid ngayong tag-init. Ayon sa Meralco, hindi pa kasama sa mga adjustment ang direktang epekto ng tensyon sa Middle East. Dahil apektado rin ang liquefied natural gas o LNG sa sigalot ng US, Iran, Israel, inaasahang mararamdaman ito pagsapit ng Mayo. Ang April generation charge ay nakabatay pa sa March fuel cost bago lumala ang mga pag-atake. May inilatag na special guidelines ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission, kabilang ang posibleng market suspension o price caps para mapigil ang biglaang pagtaas ng generation rates. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinayagan ng Fiscal Incentives Review Board o FIRB ang mga kumpanya sa ecozones at free ports na magpatupad ng hanggang 90% work from home o WFH matapos ideklara ang National Energy Emergency. Ayon sa Department of Finance o DOF, layunin nitong tulungan ang mga negosyo na ipagpatuloy ang operasyon nang hindi nawawala ang kanilang tax incentives sa gitna ng banta ng supply disruptions dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni FIRB Chair at Finance Secretary Frederick Go na handa ang pamahalaan na magbigay ng flexible na insentibo para protektahan ang mga manggagawa at mamumuhunan. Sa ilalim ng FIRB Resolution 5-2026, maaaring magtakda ang investment promotion agencies ng 50% hanggang 90% WFH depende sa pangangailangan ng operasyon. Nakabatay ito sa corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more law na nagbibigay ng pansamantalang tulong sa mga kumpanyang apektado ng exceptional circumstances. Kailangan munang mag-notify ang mga Registered Business Enterprise o RBE sa kanilang Investment Promotion Agencies o IPA, magsumite ng asset inventory at surety bond at kumuha ng approval bago ilabas ang tax-free equipment mula sa ecozone. Ang hindi pagsunod sa WFH thresholds ay may kaakibat na parusa, kabilang ang pagbabayad ng regular income tax sa sobrang paglabag. Dapat ding mapanatili ng mga kumpanya ang export revenue at bilang ng empleyado. Epektibo ang polisiya simula Marso 24 at tatagal ng 1 taon maliban kung i-extend o bawiin ng Pangulo. Una nang iginit ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 100% work from home para matulungan ang IT, BPM at iba pang sektor na makaiwas sa operational risk. Patuloy naman binabantayan ng FIRB ang pagbibigay ng insentibo upang manatiling performance-based at nakaayon sa pambansang prioridad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Sports Balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Tinapos ng Letran ang 4 na taong paghahari ng Benilde matapos ang matinding 15-25, 25-17, 26-24, 17-25 at 15-12 na panalo sa Game 3 ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals sa larong ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Bumida si Verenice Colendra habang sina Vanessa Sairi at Gia Makilang ay nagbigay ng clutch hits para itulak ang Lady Knights sa unahan sa huling set. Kahit may 27 puntos si Zam Nolasco, kinapos ang Benilde ng magrari ang Letran at tinapos ni Joraline Panangin sa isang service ace. Ito ang unang titulo ng Letran sa loob ng 9 na taon, sabay pagbasag sa 5-peat bid ng Benilde na tanging San Sebastian at Letran pa lang ang nakagawa sa kasaysayan ng liga. Full circle moment ito para kay Coach Mayeth Carolino, dating Rookie of the Year at Most Valuable Player na bahagi rin ng huling championship ng Letran noong 1998. Siya rin ang tinanghal na Coach of the Year. Nagpasabog si Colendra ng 23 puntos pero si Judiel Netura ang kinilalang Finals Most Valuable Player. Nagambag si Sari ng 19 na puntos habang nag-triple-double si Makilang. Nagbigay ng 17 at 12 puntos sina Katarig at Lieses para sa Benilde pero tuluyang nabasag ang kanilang 5-peat dream. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang hakbang na lang ang Lasal sa direktang pagpasok sa finals matapos nitong walisin ang Ateneo 25-13, 25-12 at 25-18 sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa San Juan. Mabilis na umarangkada ang Lady Spikers sa pangunguna ni na Angel Canino at Amy Provido at tinapos ang laban sa loob ng 72 minuto. Umangat sila sa 12-0 para tiyakin ang number 1 seed at palawigin sa 18 sunod-sunod na panalo ang kanilang winning streak kontra Ateneo mula pa noong 2017. Aminado si Assistant Coach Noel Orculio na nag-relax ang koponan sa third set pero iginit na kailangan nilang tapusin ang mga laro ng mas matibay. Nanguna si Canino na may 15 puntos, sinundan ni Provido na may 12 habang tigsyam sina Del Castillo at Shivana Laput. Nagrehistro si setter Eshana Nunag ng 22 excellent sets at sinabing malaking tulong ang kanyang mga ate sa court. Si Ana Hermosura lang ang naka-double digits para sa Ateneo na may 10 puntos. Bumagsak sila sa 1-11 at susubukang bumawi kontra University of the East sa Abril 18. Sa men's division, nagposte ng mahalagang sweep ang Ateneo laban sa Lasal, 25-22, 25-23 at 25-22 para sa kanilang ikalawang sunod na panalo at mas matibay na kapit sa Final Four. Kumamada si Gian Salarson ng 21 puntos habang tumulong sina Okeke at Pasinio. Umangat ang Blue Eagles sa 75 record para manatili sa ika-4 na pwesto. Nadulas naman ang Lasal sa 5-7 at kailangan ng manalo sa huling 2 laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tumataya na sa pinakamalaking entablado ng women's basketball si Vanessa De Jesus matapos siyang magdeklara para sa 2024 Women's National Basketball Association o WNBA draft na gaganapin sa New York. Inanunsyo ng Phil Amgard ng Notre Dame ang kanyang desisyon sa social media at agad siyang binuhusan ng suporta ng kanyang mga kakampi sa Gilas at dating coaches. Target ni De Jesus na maging kauna-unahang Filipina-blooded player na makapasok sa WNBA. Ang 24 anyos na si De Jesus ay ang unang Filipina na naglaro para sa Duke
Women's Basketball kung saan siya nagtagal ng 5 taon bago lumipat sa Notre Dame para sa kanyang final playing year. Na-miss niya ang buong 2023 to 2024 season dahil sa matinding knee injury. Ngunit nakabalik matapos ang 14 na buwang recovery at natulungan ang Fighting Irish na umabot sa playoffs. Anak ni na Philip at Maria, matagal nang umaani ng papuri si Jesus dahil sa kanyang laro para sa Gilas sa 2023 at 2025 FIBA Women's Asia Cup Division A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Umani ng matinding suporta ang pasabog na pagtatanghal ng P-pop girl group na BINI sa kanilang Coachella debut na napanood ng kahapon ng umaga dito sa Pilipinas. Tinutukan talaga ito kahit weekend sa live streaming sa Mojave Stage. Kaya't matagumpay na naibandera ng ABS-CBN girl group ang OPM sa kanilang pagsabak bilang unang Filipino group sa Coachella Valley Music and Arts Festival nitong Sabado, Abril 11 dito sa Pilipinas o Biyernes, Abril 10 sa Amerika. Pasabog ang 45 minutong set na dinaluhan ng music fans mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binuksan nila ang show gamit ang awiting Shaggy D, sinundan ng Zero Pressure at Out of My Head. Inawit din nila ang Filipino hits na Karera at Salamin Salamin at sinundan ito ng mga kantang Blink Twice at Cherry on Top. Pinerform din nila sa unang pagkakataon ng live ang Blush na sinundan ng Bikini bago ang finale performance ng Pantropiko. Sa pagitan ng kanilang performances, nagpasalamat ang BINI members na sina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa pambihirang pagkakataon na ibida ang musikang Pinoy sa isa sa pinakamalaking music festivals sa mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, nagduet ang grupong Cat's Eye na isa sa mga miyembro ay ang Pinay na si Sofia La Forteza na anak ng stage actress na si Carla La Forteza at Huntrix ng sikat na kantang Golden. Ang ganda rin ang number nila kaya talagang babad ang mga team bahay kahapon at walang labasan. Na malaking pabor dahil nga sa mahal ng gasolina kaya mas pipiliin mo nga naman na sa bahay na lang at manood. Naging controversial kamakailan ng Cat's Eye dahil sa biglang pag-alis ng isa nilang miyembro na si Manol Bannerman na di umano'y magsosolo na.
Pero tiniyak naman ng group leader nilang si Sofia sa The Zane Lowe Show ng Apple Music na gusto lang daw ng bawat isa sa kanila na manalo. Quote and unquote, Mano has been on hiatus and we love her so much and we know that she's doing well. You know, she got to talk to the fans about it and we're just really excited and we're really just rooting for all of us like each other. Yan ang sabi ni Sofia. Hindi nakasama si Mano sa music video ng kanilang newly released single na Pinky Up na nag-debut din sa Coachella. Inalis na rin ni Mano last week sa kanyang Instagram bio ang Cat's Eye. Quote and unquote, thank you so much for all the love and support you've been sending my way. I'm really grateful for the patience and kindness everyone has shown during this time. Ex-Gaffen and I are having positive conversations and I feel supported. I'm happy and I'm healthy. I'll share more soon. Thank you for always being there for me. Yan ang pahayag nito sa kanyang social media page. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, Susan Aison at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring naghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.